Naka-break man ang impeachment trial ngayong Biyernes, patuloy pa rin sa batuhan ng akusasyon ang mga tagapagsalita ng prosecution at defense. Pero kapansin-pansing naging mas maingat na ngayon ang prosecution sa paglalabas ng impormasyon matapos makailang ulit na sitahin ng impeachment court ukol dito. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, pahinga nga ngayon ang impeachment court, no? Pero itong prosecution at defense panels, parehong tila ayaw paawat sa pagbabatuhan ng mga pahayag. Yan ay sa kabila ng paulit-ulit na paalala sa kanila ng senator judges. It was our observation, to which no one objected, that apparently the trial outside the courtroom is proceeding faster than the trial inside the court. Ilang beses nagpaalala ang mga senator judge laban sa paglalabas ng mga ebidensya tungkol sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa publiko sa halip na sa mismong korte. Nang matanong tuloy kanina sa press conference kung ilan na ang mga pinasampina ng prosekusyon na bank accounts umano ni Corona, tila maingat na ang spokespersons nito. I don't have the exact number of the accounts. Wala, hindi. Naghalo-halo eh. Mahirap na. Pag, baka may canceled na eh. Alam mo naman ako, dating-dati pa ako maingat sa mga ganito, di ba? Ha? Ang pagpapasampina ng mga bank account ni Corona bahagi pa rin daw ng Article 2 na may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Chief Justice. Pero ang depensa, pinulaan naman ang ganitong taktika ng prosekusyon sa napakarami raw na request for subpoena. Di na lang daw fishing expedition o basta-bastang panunungkit ng ebidensya ang ginagawa ngayon ng prosekusyon. Dynamite fishing na ho ito, ano? Inaasahan namin na bilang mga halal ng bayan is papakita nila na they will abide by the rules. Ang sinasabi ng batas, ultimate facts, but all matters that are evidentiary, you can present that in the course of the trial. That is what we're doing. Inaasahan ng prosekusyon na matatapos na nila ang Article 2 sa Martes. Kasunod na ipipresenta ang Article number 3 na tungkol naman sa di raw pagpapakita ni Corona ng competence, integrity, probity, and independence bilang isang miyembro ng hudikatura. Nakapaloob dito ang flip-flopping o pabago-bago raw na desisyon ng Korte Suprema. Di umano'y excessive entanglement kay dating Pangulong Gloria Arroyo dahil sa pagkakatalaga ng asawa ni Corona sa isang ahensya ng gobyerno. At pakikipag-usap raw ni Corona sa mga litigan na may nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Jessica, motion day ngayon sa impeachment court. No, kanina kausap natin si Attorney Valentina Cruz, ang clerk of court, at kinumpirma niya na may ilang motions at pleadings na sinumite ang parehong defense at prosecution panels, bagamat hindi niya muna specify yan. At sa Lunes, inaasang ilan sa mga motion na yan ay tatalakayin ng senator judges sa kanilang caucus. Jessica. Okay, so ang mangyayari dyan, babasahin yung mga memorandum ng magkabilang panig, and then the Senate may possibly rule on the matter. Ganun ba yun, Ruth? Jessica, yung certain issues na kailangan ng ruling nila, posibleng magkaroon ng decision tungkol dyan. No? Pero ang isang binabantayan natin dyan sa caucus nila ay yung requests for subpoena doon sa mga bank records. Kasi under Article 2 pa rin yan at hindi pa pwedeng, hindi nga makapag-move on itong mga prosecution unless mag-rule dyan ang senator judges. Kasi kahit may request for subpoena, ito namang defense ay may opposition dyan dahil ang claim nila, hindi pwedeng ipasubpoena itong bank records dahil ito ay under 2.4 and under 2.4 also now, which is also yung dun sa ill-gotten wealth na sinasabi na nga ng Senate ay hindi pwedeng talakayin dyan sa korte, Jessica. Okay, at meron ding bank secrecy laws, especially mas mahigpit yata yan for dollar accounts, di ba, Ruth? Tama, Jessica. Although they were saying na may ilang exemptions dyan, like if you're investigating someone for graft, no? Nabanggit yan kanina sa press conference. At sinasabi nila, pinapag-aralan nila yung posible rin na pagpapatawag sa ilang kinatawan naman sa Anti-Money Laundering Council. Pero yan ay pinag-aaralan pa lang ng prosecution, Jessica. Okay. So ano ang posibleng mangyayari, Ruth? Kasi, di ba yung previous na nangyaring botohan sa Senado ay nag-caucus sila and then parang the Senate President made the ruling and then after that, meron pang tumayo para mag-question and then there were a lot of speeches and then saka sila nag-viva voce voting ulit. Jessica, inaasahan natin na they will rule on certain matters na nakalatag nga dito sa senator judges. No? Pag-uusapan nila yan sa caucus. Kasi yung ibang araw naman, may mga binanggit na sila din na rulings na hindi naman na tinanggihan. Although para to speed up, para maiwasan pa rin yung talagang pagdedebate ng prosecution at defense, ang ginagawa ay talagang pinapagbotohan na lang. Pero there has to be a manifestation talaga from the senator judges if they still want to vote on certain issues, Jessica. Okay. Ruth, pag ganito bang araw ng Biyernes na walang
trial, tuloy pa rin ang trabaho ng mga senador? Jessica, Friday is non-working day for senators and Senate employees, pero tumatanggap sila ng motion. They did not adjust that kasi 'di ba yung legislative work nila, they themselves were complaining about it na parang kakaunti na lang yung nade-devote na time for their legislative work, which is supposed to be their primary function. So nung nagkaroon ba ng impeachment trial, hindi nila in-adjust para yung Friday doon na lang nila gawin yung kanilang legislative work? Wala silang nabanggit na ganyan sa kanilang schedule, Jessica. Ang sinet lang nila yung Mondays caucus and then Tuesdays, Wednesdays yung kanilang legislative sessions and then Thursdays if possible yung mga committee hearings, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.